So hello, ito po yung ating invoice system. So para po ito sa ating mga Shopee, BOT and non-BOT taxpayer. So ganito lang po siya gumagana. Punta muna tayo sa ating Shopee data. So, ito po. Galing po ito sa order tab. Ayan. So copy lang natin yung buong data. Copy natin hanggang sa dulo. Ayan. Control C. Tapos punta tayo sa ating template. Click natin yung Shopee data tab. Right click. Space special. Values only. Ayan. So yun po yung data natin. Dito natin i-generate yung ating invoice. So punta tayo sa invoice data. Set up natin yung ating generate invoice. May kita niyo, may BOT calculation din. Generate invoice. Invoice number. So 001. Bali ito yung start natin. Diyan magbe-base yung ating system kung anong number ba yung i-generate niya. So kayo na po bahala dyan. So i-click lang natin itong button na generate invoice. Natin, mag-run siya. So yun na, okay na. Ano lang siya kabilis. Nag-run na yung system natin. Mag-generate na siya ng invoice. Yan kasi yung modifier natin. Importante yung invoice number. So ito naman, para ma-generate natin yung mga invoice as PDF, pipindutin lang natin yung generate. Pwede din natin yung ma-email, pipindutin lang natin yung checkbox. Kung isisend nyo sa email ni customer, kukunin nyo lang yung email niya at check natin. So yun na po. Nag-run na yung script natin. Gumagawa na siya ng mga invoice PDF. So ito yung bago ni BIR. Mandated ito para sa mga BOT taxpayer. Sa mga non-BOT naman is hindi siya mandated. So optional lang siya. So may option kayo to hindi mag-ano nito, sumunod dito. Pero kung BOT kayo, wala, mandated kayo dito. So ayun na, naka-generate na tayo. Check natin. So ayan, mapupunta to sa G drive niya. Sa G drive niya to naka-save. Pwede niyo siya ma-download para hindi mapuno yung Google Drive nila. So dito complete na po yan, may BOT calculation na yan. So ganyan lang po tumatakbo ang Shopee invoice system natin. So ito yan. Check natin yung folder. So ito. Dito lahat ng invoice. So pwede nyo siyang ma-download anytime. Kung hingi si buyer ng receipt, ito na yung isa-send nyo. Mas okay ito kasi makakalesen na kayo ngayon sa papel. So yung mga non-BOT din, kung mag-a-avail nito, makalesen nyo yung papel nyo. Hindi na kayo bibili sa ATP nyo. So mapapansin nyo dyan sa invoice, nandyan na yung pangalan talaga ng product. Kasi kaya naman yan talaga makuha. So, hindi na order na ID ang nakalagay dyan. Mismo product na talaga. Lalabas din dyan yung name ng buyer. Yung tin nila, kung meron silang tin. Business style, lalabas dyan. So ganun lang siya.